I don't know how to start. Pero parang deja vu? I lost my job again. At walang pwede magsabi sa akin na hindi ako pwede magsalita or bawal akong magsalita. Kasi first of all, may freedom of speech tayo. Pangalawa, hindi ako nagkaroon ng proper goodbye. Kumbaga pa thank you sa mga supporters ko and mga fans. So wala silang alam sa lahat talaga na nangyari. Pangatlo, YouTuber ako, influencer ako. So this is my job, to tell you my story. To share some scenarios of my life. Hindi man lahat, pero eto mga ganitong pangyayari, kailangan nyo itong malaman eh. Kasi kaya nga kayo nakafollow sa akin, di ba? Lifestyle vlog and updated talaga kayo sa mga pangyayari sa akin. And wala rin naman ako maitatago. Yung mga ganitong sitwasyon, ang hirap niyang itago kasi hindi naman tanga yung mga tao. So, for sure, malalaman at malalaman din nila yung mga nangyayari. So, marami na rin umalis, sunod-sunod. Na rin si Papa Jackson, nakapagpaalam siya on air. Good for him. Nakasama niya pa ako doon. Nakapagpaalam kami as Carjack. At the end of the day, you are just a 001 in the company. Plado ka lang. Totoo pala yun, no? Pangalawa, si Kuya Chico, hindi man siya nakapagpaalam on air pero kapag vlog siya at doon detalyado yung mga buong pangyayari. Umulan ng mga memo. Nasyon ng walang kahit na ano, hindi mo naiintindihan. Ano mararamdaman mo? Takora, nag-resign na rin. Sa pagkakaalam ko, hindi siya pwede magsalita kasi may napirmahan yata siyang quit claim, gano'n. So that's not my story to tell. And now, it's my time para magsalita. Alam niyo, sa totoo lang, wala na sana akong balak magsalita pa kasi I wanted to live peacefully and gusto ko yung tahimik na lang na buhay. Kaso nga lang, may mga pangyayari na nagtitrigger sa akin. So marami po talaga nagbago last year. Doon nag-start ang lahat. I will not go into details pero kung ano lang yung mga kaya kong sabihin, yun yung sasabihin ko. May pumasok na bagong leader sa amin, boss. And the only words I remember na tumatak talaga sa akin is yung either you like me or hate me. At yung isa pa na tumatak din sa akin is hindi ko papakailaman ng social media because I respect the creatives. So, medyo nakahinga ako doon. Kasi gano'n naman talaga eh, pag may changes, you have to accept kasi empleyado ka, di ba? Sunod-sunod na. Memo after memo, memo. Every other day may memo, every week may memo. So, parang nalunod kami sa memo. Kung alam kung paano ko ipoproseso yun. Yung lahat ng changes na biglaan. So, last November or December, nag-file ako ng leave kasi hindi ko na talaga kinaya. Na-depress ako noon. Nagpunta ako sa psychiatrist. Yun yung moment ng buhay ko na sobrang down ko. As if iniisip ko na, shucks, ito na, mawawalan na ako ng trabaho. Ito na yata yun. Tapos parang hindi ko kinakaya. Struggling talaga ako that time at pati yung mental health ko, talagang ang lala. To the point na gusto kong sumuko. Pero tumahimik ako noon. So, ayun na nga, nakatulong naman yon yung pag-leave ko ng 1 month. Kasi yun talaga in-advise ng doctor na ilalayo kita sa work mo ha. Ano po yun, kailangan ko po ng income. Sabi niya, income or yung mental health mo. Kasi kailangan mo to eh, para maka-reset. Okay naman, noong December medyo nakaitawid ko. Ayun, pumasok ulit ako ng January. So, marami ng changes na nangyari including the music, yung program, yung title, yung oras, marami na. At karapatan nila yon. Totoo yun. Karapatan nilang baguhin lahat yun. Pero isa rin sa mga main reasons is yung 8 hours. Kasi nung si Papa Jackson yung boss namin, ginawa niya na kaming 5 hours. So, hindi ko alam kung bakit kailangan baguhin. Pero choice nila yun. Anyway, decision nila yun eh. So, nag-start kasi ako as talent. And then, after 2 years, upgrade ako into a regular employee. Kaming lahat. Magkakasama na kami regular employee. Pero before, 8 hours talaga silang lahat. Tapos ako, talent, 5 hours lang. And then, naging employee ako, 5 hours pa rin. Kasi yung contract ko, nakalagay doon is parang you have been upgraded or something like that to regular employee. So, tuloy-tuloy yun na 5 hours pa rin. Even Kuya Chico, nung kinuha siya ulit, ang contract niya is 5 hours naman talaga. Tapos, with Papa Jackson, ganun din. So, ayun na nga, nung nabago lahat, walang may gusto. Actually, kahit isa. So, pinakausap namin yun. Tapos ako, sinabi ko rin na magsistick ako dun sa contract ko. Pero dahil nga daw empleyado ako, kailangan ko sumunod. Pero ako naman, ang nilalaban ko is, yun yung contract ko eh. Na-upgrade na siya into ganun eh. Meron kami different point of view on that situation, on that matter.
So, naniniwala silang tama sila, naniniwala din naman akong tama ako. So, doon hindi magkasundo. So, fast forward this year, ang dami na nag-alisan at naiwan ako mag-isa. Gusto ko nang umalis actually. Pero, alam niyo yun, hindi kasi porket gusto niyong umalis, agad-agad eh. Ako yung tipo ng taong matagal ako bago sumuko at yung pagkatao ko talaga yon at hindi ako basta-basta pwedeng umalis, lalo na kung breadwinner ako, di ba? Siyempre may binubuhay ako, ano yun? So, iririsk ko. Siguro kung mag-isa lang ako, iririsk ko talaga yon. Pero pag may nakaasa sa akin, hindi mo gagawin yun agad-agad unless may kapalit na bago. Eh kung wala tayong magagawa, di ba? So, ano naman eh, I am wise enough to decide on that matter. Kasi, syempre, gamitin mo rin yung utak mo, kailangan mo ng pera, di ba? Besides, mahal ko yung programa ko. Mahal ko yung Hot Stories kasi trinabaho ko yan. Ang tagal! Bago napansin yan. I remember, tinanong pa ako noon, paano ka maiiba kay Papa Jackson? Pareho kayong color. So, I make it a point na magkaiba siya. So, yung mga controversial love stories, nung una wala talagang tumatawag, walang may pakialam. Tinawid ko yun ng 1 taon. Hanggang after 1 year, nagte-trending na siya. Napopost na siya sa mga iba't ibang sites, sa mga news. I remember, ni-review pa nga siya ni Doc Alvin, may comment pa siya about it, isa sa mga trending stories namin doon. Lumapit po ako. Nakita ko pong nagda-dress feed pa rin po siya sa mama niya. Yung mga hugot ni Kara. May respeto ka sa relasyon, iintindihin mo yung sinasabi ng partner mo eh. Iba ang words, iba ang actions. Tandaan nyo yun. Minsan, kahit ikaw ang nakaschedule, kailangan mo pa rin maghintay. Mas okay pa yung isa lang yung kaibigan mo, basta tapat at totoo, kaysa yung andaye mong kaibigan, andaye mong group of friends, pero hindi mo naman talaga alam kung sino sa kanila ang totoo sa'yo. Pagmamahal, walang ganun-ganun. Pag mahal ka, ipaglalaban ka, pipiliin ka. Nanakit ng isang babae o kahit lalaki, ang physical abuse ay napakalalim na kasalanan. Nagtagpo pero hindi kayo tinadhana. At minsan, may mga kailangan tayong taong putulin na sa buhay natin. Kapag nagmahal ka, siguraduhin mo na you give your best. You give your all. Best version of yourself ang ibibigay mo sa partner mo. Mga tao tayong minamahal na hindi talaga para sa atin. May mga feelings na hindi tutumbasan. And you have to accept it eh. Lalaman mo lahat ng paghihirap niya kapag nawala siya. Ganoon naman eh. Alam niyo, hindi mo kasi masasabi kung kailan ka magiging tanga o hindi eh. Dahil minsan, sobrang talino mo, pero pagdating sa pag-ibig, nagtataka ka, bakit ako naging tanga? Ay matalino naman ako. Iba ang words, iba ang actions. Mga empleyado, lalong nagiging masipag yan kapag mabait ang boss nila sa kanila. Para sa mga boss din, tanongin niyo din minsan yung mga empleyado niyo, kumusta kayo? Okay ba kayo? Bakit lang no? Kasi nag-invest ka ng 7 years. Tapos mapupunta lang sa, wala, boom, wala na. Nagkaroon ng mga awards. So, I really worked hard for it. Isa pa, mahal ko rin talaga yung istasyon. Mahal ko talaga siya. So, kahit ang dami nagsasabi na umalis ka na dyan, sumunod ka na, I have wiser reasons about it. So, nilaban ko pa rin. Iniisip ko kasi kahit paano, baka naman mag-bend sila. Kasi, naging significant naman ako sa istasyon. May revenue naman ako na iakyat, may awards naman ako na ibigay. I worked hard for the station. Karoon naman ng social media. So baka kahit paano maging kagaya ng dati na pagbigyan ako. Reason kaya ako lumipat sa energy is because of the hours. Because it's only 5 hours. Malinaw na malinaw yun, umpisa pa lang. Yung doon sa Love Radio, nung pumasok ako doon, 8 hours ako doon. Kasi baka sabihin niyo, bakit doon 8 hours ka? Nung kinuha ako sa IFM para mag-work sa Yes FM tsaka sa Love Radio, nagdalawang isip din ako nun actually. Kasi 3 hours lang ako dito, tas regular employee, tas ba't ako lilipat sa 8 hours? Tas malayo pa. But then again, gusto ko din naman ng growth. Love Radio na yun eh. Yes FM na yun, tatanggi ka pa ba? So, gusto kong i-risk. So, tinry ko. So, malinaw sa akin yun nun. Pero after that, gusto ko nang bumalik sa short working hours kasi nga, marami akong responsibilities and duties. Hindi lang sa family ko, pati na rin sa anak ko, di ba? Kaya umaasa ako na kahit paano, ibibigay sa akin para lang hindi ako mawala. Kung bagay yung value ko ba, hindi nga siya nag-push through. So, yung mga pumapasok pa rin ako ng 5 hours, then ginawa nilang late yun. So, late daw ako kasi 5 hours na ako pumapasok. Tapos, sinuspend ako after the memos. So, yun yung reason bakit matagal ako nawala itong buwan na to, itong bago mag-Holy Week, kasi nga, suspended ako.
I think alam nyo na rin naman na suspended ako kasi parang may mga nagsasabi na rin eh. Pero hindi ako nagsalita kasi bawal magsalita. Meron pa ng mga bagong mga rules and handbook na bawal na magsalita. Pati bisita, 5 na lang ang pwede. So, hindi ko na di-discuss pa about it. Basta marami nagbago talaga. I heard, ayaw na rin nila ng personalities. Dapat station and then DJs, ganun daw. Sa pakiwari ko, ang dating sa amin, ayaw nyo ng personalities, gusto nyo ng simpleng estasyon. Di ba dapat thankful tayo na meron tayong mga frontliners na personalities na nagpo-promote ng station? Wala, siguro hindi ko lang siya magets. Kasi every time na may award ako, kami ni Papa Jackson, damay din naman yung station, di ba? So, ayaw nyo ba yun? Yung supporters namin, naging supporters na rin ng Energy. And umingay ang Energy. Actually, yung mga kalabang estasyon, pinapanood tayo, pinapakinggan tayo, and sinasabi nila na contender tayo. Hindi pala tayo. Sila na. Kasi wala na pala ako. Contender. So, nakipagsabayan tayo eh. Kahit ang hirap, kahit from sobrang liit na followers, naging milyon na ngayon. Sobrang nakipagsabayan tayo sa kanila, naging active sa social media and all. Kahit mahina ang signal, naging number 6. And now, number 14 na. Natanggap ko yung memo after ko mag-board work. Monday yun eh. Binigay sa akin after ng board work. Hindi naman sumama yung loob ko. Kasi expected ko na eh. Dahil yun nga, may different point of view eh. Sila naniniwala na empleyado ka lang, regular employee ka, sumunod ka kung may changes. Ako naman, naniniwala ako na hindi dapat stick doon sa old contract ko na na-upgrade ako, yun pa rin yung oras ko. Hindi talaga nagtugma doon. Kaso, pagbasa ko, suspended ako. Kinabukasan agad. So, hindi wala ako nakapagpaalam on air. So, parang naiyak ako that day kasi feeling ko, baka ito na yung last day ko. And true enough, yun na nga yung last day ko. Papasok ko siya dito sa video. Guys, technically, this will be my last day dito sa Energy FM kasi got a notice of suspension at matibay na tong dibdib ko. Matatag na. Dumating kasi si Jomar eh. Oo nga eh. Nagka-problem. Ako Yung ang- dumarating to lagi nagkakaaberya dito Ako ang eh. truth teller, kaya hindi nila ako papasok dito. Huwag natin isasama si Sheena kasi bawal siya magsalita. Pipe at bingi siya. Yan. Bawal siya. Siya ang piping saksi. Safe siya dapat. Mahirap na. Saka na lang siya. Balang araw. Ano ka lang, sign language ka lang, girl, wala ka sinasabi. Ayan, yan lang. Tapos dinab, no? Ang dab ni ate. Hindi ko alam kung ano nararamdaman ko ngayon. Kasi nga, parang nasanay, pag nasanay ka na sa pain, parang Interviewin nga kita, ate. Wow, sa sarili ko. sa sarili kong channel. Diba? Ganun yun. Pended ako, tapos bukas agad. Alam mo yung feeling na hindi mo lang ako makakapagpaalam sa ere. Oo nga eh. Tapos kanina, ang saya-saya ko pa yun. Ang ganda pa ng mga words of wisdom ko sa caller kanina. Yun na pala yung last. Buti ginalingan mo kasi Oo, ay, alam mo, yun ang dapat lagi. Every mag-on air ka daw, give it your best. truth. Kasi hindi mo alam kung, ayan na, hindi mo alam kung kailan. Last adlib ko na pala. Last advice ko na pala. Day is March 9. March 9. Malas naman ang araw na to. March 9, tandaan nyo to March ha. 9. March 9. Ganap, gusto ko lang namnamin yung last day ko dito sa loob ng studio kasi last day ko na. Ay mo dun mag-video ate para may ano Dito, ka sa console. para may remembrance naman ako kay Sheena. Tapos picturean ka Remembrance, namin. hawak-hawakan ko tong mic. Yan. Tapos America go. Ito na to. Huling hawak mo na sa mic, girl. Yan. Kiss mo na ate yung console. Para mahawa si Sheena ng sipon ko. Hindi rin makapasok. Ayan. Tapos yun CCTV. Bye-bye. Ano pa ba? Grabe naman itong pamamaalam na to. Biglaan. Hindi ako ready Guys, magpipicture na lang muna ako dahil remembrance lang. Bye. Kami nag-iiyakan. Wala naman, hindi ka kasi nag-i-haters. Gagi. Bye-bye. Busy talaga. Yung tugtog naman kasi. Kasi naman makapiright pa ako. Ayan, sige na. Sabi ko, hindi ako iiyak. Pero bakit pagpasok ko ng car ko, ngayon pa uwi na ako ng bahay, naiiyak na ako. Siguro dahil naisip ko na ito na yung unexpected na, ito na pala yung last advice ko, ito na pala yung last program ko. Ito na pala yun! Hindi ako ready for that. Pero, wala na. I don't know what's gonna happen next, pero pina-vlog ko lang to kasi pag dumating yung time na maging okay ako, kung
Kumbaga, when I look back, alam ko na napagdaanan ko siya at nasurpass ko siya. Remembrance lang. So, pauwi na ako guys and that's it. My last on air. So, after noon, ang dami na nangyari. Hindi ako nagsalita, nanahimik ako. Kasi employed pa rin naman ako eh. At saka, ayoko nga muna sana na maraming gulo. Napagod na ako ng ganun eh. Kasi kahit paano naman, ito yung nabigay sa akin ng trabaho, yung kinailangan ko, naging house ko siya. Actually, hindi lang house, naging home ko siya. Second family ko, ang station na ito. So na sige, peacefully akong aalis. So, pumunta ako sa Energy para i-file yung araw na hindi ko na ipasok kasi tapos na yung suspension ko. So, yung sumunod na araw, hindi na ako suspended nun eh. Kailangan ko siyang i-file as leave. Punta rin ako sa station kasi gusto ko lang siyang masilip. Na-miss ko siya, ganun. So, gusto ko lang sana mag-picture at gusto kong silipin. Kumbaga, one last look. Parang sa karelasyon mo, one last goodbye. Parang ganun. So, pumunta ako doon ng tanggap ko na sa sarili ko, okay, this is it. So, pagpasok ko, file ako ng leave. Tapos, sakto, gumagawa sila noon ng bagong setup. May TV na sa background. So, ay wow! Kung kumbaga sa akin, ay wow, bago na yung setup. Actually, bubuksan ko pa lang yung pintuan sa booth kasi sisilipin ko. Parang, na-curious lang ako, ay wow, ano to? Parang ganun. Gaganunin ko pa lang, konti pa lang yung bukas ng pinto. Dumating yung guard. Hinatak pabalik. So sabi ko, bakit po? Hindi po kayo pwedeng pumasok, utos ko. Oh. Sabi ko talaga? So, bawal pala akong pumasok sa loob ng booth kasi suspended daw ako. Ang lala ah. OMG. Nakalagay sa suspension ko na bawal ako pumasok sa loob ng booth. Sino nagbili nun? Bibisitahin ko sana yung booth kasi na-miss ko. Alam mo yung gusto ko lang sumilip tsaka mag-picture, ganyan. Kasi parang buo na yung loob ko na umalis. Parang na-miss ko lang siya. Tapos nag-file ako ng leave. Hawak ko pa lang yung doorknob. Pinigilan ako ni Kuyang Guard. Sabi ko, bakit po? Bawal po kayong pumasok. Ha? Sisilipin ko lang. Parang, bakit? Bakit ka daw bawal pumasok? Kasi suspended pa daw ako. Pero bakit? Ngayon, ewan ko. So, rules nila yon. So, masakit lang sa part ko, di ba? Parang, talaga ba? Parang nalulungkot ako kanina pero namumuo na naman yung galit ko ngayon eh. Di ba? Kasi parang talaga ba? Outsider ba ako? Sige kuya, ang lala nyo. So, doon ako talagang napabuntong hininga. Grabe yung naramdaman ko nung araw na yun. Tapos, na-realize ko, talaga ba? Para akong others? Dahil lang sa suspension? Di wala nga nakalagay sa letter ng suspension na bawal akong pumasok eh. Dapat in-include nyo yun, di ba? Kung talaga yun yung rule. Nagulat lang ako and nabastos. Sobrang disrespect yung naramdaman ko and sobrang pain that night. Eto lang yun. April 1, di ko makakalimutan yun. Umalis ako peacefully. Pagkababa ko sa sasakyan ko, sabi ko, wait lang, tapos na yung suspension ko ngayong araw na to ah. Last day ko kahapon ah. So dapat ngayon pwede na akong pumasok or sumilip. Pero hindi na ako nag-insist pa na bumalik or what. Di ko na ipipilit yung sarili ko. So doon ako nasaktan. May mga previous incidents pa na marami na hindi akong pwedeng ikwento pa actually na mga nangyaring gulo, sagutan or kung ano man. Pero hindi ko na siya i-out pa. Kasi personal na yun at hanggang doon na lang yun. Hindi ko na siya sasabihin pa. Siguro meron lang akong isang natatandaan na tiniis ko noon. Kasi social media head ako eh. Nung kinailangan ko ng room, kasi doon lang ako lagi sa table sa labas, nag-o-office, nagsusulot ng mga schedules, nag-i-implement ng mga gagawin ng rules. Sabi ko, para naman akong tanga dito, wala man lang akong sariling office. Yung mga subordinates ko, yung mga SOCMED team ko, may office, may table, ako wala. So parang sabi ko, baka pwedeng gamitin yung isang room doon na hindi nagagamit. So pinagpaalam ko naman yun, pinayagan naman ako. Pero parang after a week, nagulat na lang ako pagdating ko, nakalak. Nilakan ako ng pinto. Hindi ako nagsalita noon. Sabi ko kay Pajak, bakit naman ganun? Kailangan lakan ako. Alam naman na andun lahat ng gamit ko. Sana man lang sinabihan ako or sinabi na, oh, hindi mo na pwedeng gamitin na. Hindi yung nilakan ka. Tapos sabi niya, pasensya ka na. Gumanon lang siya, sabi ko, yaan mo na. So hindi ako lumaban, hindi ako nagasalita. Ngayon lang naalala ko siya, yung mga disrespect na yon. So, sabi ko, bakit ganun? Tapos yun, ginawa din siya kay Pajak. Nilakan din siya ng room. Tapos nilabas yung refrigerator niya nang hindi niya alam. So yung mga ganong insidente, parang na-hurt ako na bakit? Tapos yung social media, na ako yung ayos niyan, ng scheduling, ng mga gagawin, ng rules, ng mga training and everything, wala na rin sa akin. Nagulat na lang ako nung nasa GC, hindi na ako yung nag-i-implement ng rules. Mula umaga hanggang gabi, kailangan i-approve bawat post, as in, micromanage.
So parang naging robot talaga. So ako, wala na akong say. Ano pang sabihin ko? Andun ako sa GC, pero wala akong say. Kasi trabaho ko yun bilang social media. Diba? Even yung pagta-title ng show, tinrain ko yan sila. Tapos ikaw na yung nag-approve ng title. Minsan merong one time pa na yung title sobrang haba. Hindi dapat ganun kahaba pag title. Kailangan mo sumunod. Yun yung bottom line. So, tiniis ko yun. Hindi rin ako nagsalita. Tahimik lang ako sa GC kahit mukha na akong tanga doon. Nag-guest kami sa Tony Gonzaga. Yun na lang yung sinabi ko. Baka pwedeng pakishare sa SOCMED natin. Kasi, diba, that is something you should be proud of kapag meron kang DJ na may guesting, diba, sa TV, ganyan. Hindi in-approve. Hindi shinare. Sabi ko, bakit? Dahil ba andun si Papa Jackson? Dahil resign na siya? O sige, gets ko yun. Pero andun ako DJ nyo ako. Yan lang yan sa mga devastating experiences and frustrating experiences na nangyari. Kaya na-push na rin ako finally. And actually, yun talaga yung trigger point yun yung turning point. Yung naban ako. Suspended lang naman ako. Hindi naman ako ban. Bakit ban agad ako? Alam niyo kung tutuusin, wala namang masama sa changes Change is okay. Just have a little empathy. Or respect people. Wala naman talagang trabahong forever Darating at darating sa point na aalis ka or aalisin ka. The only permanent in this world is yung nasa taas. That's it. I am no longer a DJ. I am no longer part of Energy FM. This is the end, maybe, of my era as a radio DJ. Maybe ito lang yung paraan. But actually, alam nyo, pinag-pray ko to Parang last year, bago nangyari lahat ng to, every night bago ako matulog, iniisip ko, ano kaya matatapos yung pagtatrabaho ko sa Energy FM? Kumbaga, paano magkakaroon ng transition? Kasi alam ko naman na hindi habang buhay yung mga trabaho natin, di ba? So, iniisip ko lagi, paano siya matatapos? Tapos iniisip ko pa na, matatapos pa kaya siya? Sobrang saya, sobrang babait ng mga tao. Wala talaga akong problema. Sobrang gaan, walang inggitan, sobrang saya. So, naisip ko, paano siya matatapos? Parang imposibleng matapos to. Ang thoughts ko. Tapos pinag-pray ko na may mga nangyari last year na hindi na maganda. Pinag-pray ko na, sige na po, bibigay ko na po sa inyo. Kayo na po yung bahala. Ilayo niyo po ako sa mga bagay at sitwasyon na nakaka-trigger sa akin at nakakasakit sa akin. Alisin niyo rin po yung sugal. And then, after 2 weeks, nangyari lahat ng gulong ko. So, ngayon iniisip ko, hindi kaya answered prayer talaga siya? Minsan kailangan may mangyari na masasakit na bagay para may magbago. Para malaman mo talaga kung ano yung nakalaan para sa'yo. Or para magkaroon ng bagong yugto ang buhay mo. Minsan lang sa masakit na paraan. Kasi kung hindi naman mangyayari lahat ng to, hindi ako aalis So baka kailangan na pumasaktan. Parang nangyari lahat. Nawala yung endorsement ko ng sugal, nagkagulo. Inisip ko rin yan na magkaroon ng peaceful life at nahimik lang. Kaya talagang be careful in what you wish for Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Pero I think, ito na yung huling istasyon ko. Dito na nagtatapos ang aking pagiging DJ sa maraming panahon. Alam niyo yung merong sikat na tinatawag na 3 loves in a lifetime. Merong first love, merong the one that got away or great love, at merong pangatlo yung true love, yung maglalast, yung pinaka-last na. So parang ito yun Yung first love ko is yung IFM. Doon ako nag-start and I'm very thankful for them kasi doon ako nagsimula. Wala akong masabi sa kanila. Nung umalis ako, pinakake pa nila ako, nagpa-bon voyage pa sila sa akin. Pangalawa, yung the one that got away. Love Radio, yung Yes FM. Kasi grabe yung mga nangyari doon bigla na lang ako nawala, di ba? Pero na-train din naman talaga ako ng gusto doon. Tatlo, eto na, yung true love ko talaga. Ang lalim ng pagmamahal ko dito sa Energy and I never thought magmamahal ako ng ganito sa isang trabaho. Ito yung true love ko. Mahal na mahal ko yung programa ko at yung estasyon. At yung mga co-DJs ko. Mahal ko silang lahat. Masalang masaya ako dito. But some good things are not meant to last siguro. So, ayun lang. Thank you for all the love and support sa mga supporters ko and fans ko. Thank you, Ma'am Becca. I will never forget the day
na tinulungan mo yung lola ko sa condo mo, pinatira mo siya for 2 months. Thank you for listening to me. It's a painful goodbye for me. Because I never wanted to leave. So, dapat today, Monday, panggabi na ako. Ako yung pinalit sa time slot ni Papa Jackson, 9 to 12, na in-expect ko na rin naman noon na siguro sa gabi ako ililipat. Pero, nag-decide na ako na wag na mag-on air. Sabi ko, nangyari na to Bakit lagi ako yung pinapalit kay Papa Jackson sa gabi? But that's okay. Wala naman akong problema doon. Medyo nagugulat lang din ako kasi lumaki naman ako sa radyo and every time na may new programs, ang alam ko pinag-uusapan yan. Nagbe-brainstorm dyan, tinatanong ko ano yung gusto mo, ano yung dapat. Pero dito iba sulat lang sa memo na, simula bukas ganito na ha, simula ganyan na, nang ano gagawin ko, paano? Ganon. Nakakalungkot lang na kailangan mo nang mag-goodbye. And goodbyes are painful. Wala namang goodbye na masaya talaga Lalo na kung ganon mo kalalim minahal yung isang bagay, yung isang tao. So, thank you sa lahat ng mga nakasama ko. Thank you din for giving me the opportunity para makapagtrabaho ng matagal at mag-shine sa craft ko. Kasi, sa totoo lang naman talaga, sa Energy FM, dyan ako nagkaroon ng mga awards. Dyan ako nag-shine din talaga, napansin. Marami nangyayaring magaganda rin, hindi naman puro pangit lang. Gagaan kasama yung mga tao, wala ako naging problema kahit ni isa sa kanila. Isip ko din na, oo nga no, okay na okay talaga kami lahat dati. Ano nangyari? O baka lang talagang kaya okay ang lahat kasi protektado kami ni Papa Jackson. Marami din ako natutunan. Minsan talaga sa isang kumpanya ang nagtatagal at naiiwan. Hindi yung magagaling Minsan yung mga sip-sip. Ang sakit din pala. So, that's it. Kung ano man ang tatahakin kong bagong yugto ng buhay ko, sana suportahan niyo pa rin ako. I'll be back on YouTube. Dito naman talaga nagsimula ang lahat. Ito yung lagi kong sandalan at sumasalo sa akin. So, sana suportahan niyo ako. I'll be back sa vlogging, social media contents, podcast maybe. Yun lang. Salamat sa lahat ng support and tulong niyo sa akin. Sana huwag kayong mapagod sa akin. Thank you pa rin sa Energy FM, who has been my second family and home for the longest time. Di mo siya mahal, kung mahal mo siya, hindi mo siya lulukuhin. Feels emotion, even in this lonely place. Old photographs and places I remember, just like a dying ember that's burned into my soul. Muna sa tagumpay. Share na lang kayo dyan, Para sa pagputi ni Jimbo. Cheers! Even though we walked the diamond-studded highways, it's the country lanes and